siya. Hallelujah, Jesus. Patuloy natin purihin ang ating Diyos.
Yes, O God. Patuloy kang kumilos sa bawat isa, Panginoon. We worship you, Lord. Glorify your name. Hallelujah.
Lord. Patuloy mo kami, Panginoon. Bigyan ng strength, Lord God. Hallelujah. Ako'y ng Diyos, wala. Ako'y ng Diyos, dalhin mo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Palakpakan natin ang ating Diyos. Yes, hallelujah. Panginoon, sa kabila ng kabigatan ng puso ang pinagdaraanan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na hindi nang iiwan, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga sa kanta, Panginoon, hindi ka mangiiwan, Panginoon. Bagamat hindi namin deserve lahat ng to, Panginoon. Miranapat mo kaming maging iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy ka namin pasasalamatan at pupurihin. Hallelujah. Tayo natin sabay-sabay sabihin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Panatili pong nakatayo sa biyaya ng ating Panginoon. Ayan. Mula sa sulat ni Apostol Juan, chapter 5, verse 18. Sabay-sabay po natin basahin. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaring galawin ng dyablo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, tunay nga Panginoon, Ikaw ang siyang nag-iingat sa amin, Lord God, upang hindi kami makapagpatuloy sa pagkakasala, Panginoon. Lord, gabayan mo ang bawat isa, Panginoon, anuman ang pagsubok na pinahihintulot mo, Panginoon, na maranasan ng iyong mga anak. Dalangin ko nawa, Panginoon, ang patnubay ng iyong banal na Espiritu, ang iyong banal na apoy, Panginoon, na siyang lumuhog sa bawat isa sa amin na sumampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dalangin ko nawa, Panginoon, hayaan mo rin ang banal na Espiritu mo ang siyang maging dakilang tagapagturo namin, dakilang patnubay namin, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy mo ang ilagay ang kapayapaan, ang kagalakan sa puso't isipan ng bawat isa, Panginoon, upang mas maunawaan namin, Lord God, na walang pag-aalinlangan ng iyong mga salita. Ilagay mo ang pag-ibig mo, ilagay mo ang karunungan na nagmumula sa iyo sa aming puso't isipan, Panginoon. Because apart from you, Lord, wala po kaming kayang gawin. Kaya naman, Lord, sa iyo po kami nagtitiwala ng lubos na ang hindi namin magagawa ay magagawa mo, Panginoon. Gamitin mo lamang din po ang aking mga labi, daluyan ng iyong pagpapalan na nagmumula sa iyong mga salita. At Lord, maraming salamat sa ihahayag mo sa umagang ito. At hayaan mo rin po, Panginoon, na ang bawat salita mo ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isang makakapakinig ng iyong mga salita. Purihin ka, luwalhatiin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, magsiupo na po ang lahat. Tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng ating apostol, ng sulat ni Apostol Pablo. At panghuling na po tayo ng sulat ni Apostol Pablo. So, simulan po natin.
Ayan, praise the Lord kasi natapos na po ang pag-aaral natin. Matatapos na po ang pag-aaral natin ng sulat ni Apostol Juan sa unang sulat. Sumunod po ay kung lobe ng Panginoon na bago mag-anniversary, matapos po natin ang buong aklat ng Juan mula una, pangalawa at hanggang pangatlo. Sapagkat one chapter lamang po, if I'm not mistaken, isang chapter lamang po ang isang chapter lang po. At ganun din po sa 3 John. Ayan. So, tayo pong lahat ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. So, nasa panglima na po tayo, the overcoming love of God. Sabi mo sa katabi mo, mapagtagumpay na pag-ibig ng Diyos. So, napag-aralan na natin the word of life, the love and light of the world, the life of being in God's love and the abiding love of God. And ito po yung mga nakapaloob sa ating mga napag-aralan. The word is light that brings fellowship, the advocate that gives atonement and forgiveness. Sa pangalawa po, the command of God to love, the purpose of John's writing, love of the world comes not from Father, sign and deception in the last hours. And yung pangatlo, yung at i-discuss o pinahayag ng ating kapatid na si Nes, the glory of God's love, seen and the child of God, the imperative of love, the outward of love, the truth and peace of love, the abiding love. And ito po yung pang-apat natin, the abiding love of God, yung pinag-aralan po natin last week. So kung gusto nyong i-recall, nasa YouTube po lahat yan. Pwede po ninyong balik-balikan. At kung meron po kayong na-miss out, actually yung last week po hindi ko pa na-upload, gawa ng biglang namatay yung aking cellphone. Ay may tumawag pala, kaya nakat po yung video. At hindi ko pa po siya naayos. So, pang-apat, identifying and overcoming Antichrist through discernment. Because hindi po natin ma-overcome at hindi natin ma-identify yung Antichrist kung hindi po tayo humihingi ng discernment. At ang discernment ay nagmumula sa pag-aaral ng salita ng Panginoon upang hindi tayo maligaw. Sabi dito, knowing and living in the love of God through loving one another, seeing and abiding in love of God, perfecting and casting out fear through loving God, obeying the command through loving God and brethren. Because we cannot obey the Lord, o hindi mo masasabing mahal mo ang Diyos, pero kinamumuhian mo naman ang iyong kapwa. So, tinuturuan tayo ng Panginoon kung ano ang tunay na pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo kung ano ang tunay na pag-ibig. So, sabi po dito, sa ating huling pag-aaralan, huling yugto ng sulat ni Apostol Juan, the overcoming love of God. So, meron po tayong 6 na puntos. Una, faith and love in Jesus through obedience, overcome the world through faith in Jesus, testimony about Jesus is greater because it is God's testimony. So, sabi dito, confidence in asking God according to His will, and sin which does not and leads to death. Does not lead and leads to death. Evidence of being born of God. So, pag-aralan po natin. Faith and love in Jesus through obedience. So, title pa lang, or doon pa lang sa puntos na ating pag-aaralan sa umagang ito, pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, pagsunod. Hindi natin masasabing tayo'y nananampalataya at tayo'y umiibig sa Diyos kung hindi tayo marunong sumunod sa Diyos. Amen po ba? And iyan po ay magpapatunay na tayo'y sumasampalataya sa Diyos at umiibig sa Diyos kung sumusunod tayo sa Kanyang utos. Amen po ba? Ayan din po yung sinabi niya in John chapter 14. So, basahin ko lamang po. Hindi ko na siya inilagay dyan. Sabi dito sa John chapter 14, verse
15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. And that is the Holy Spirit. So, sabi po dito sa pag-aaralan natin, ang bawat sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Iyan po ang nagpapatunay na tayo'y sumasampalataya. Sabi dito na si Jesus ay siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ayan po ang pagpapatunay na ang bawat sumasampalataya sa ating Panginoon ay nananampalataya na ang ating Panginoon ay anak ng Diyos. He is the Son of God. So actually, malaking titig po yan na na siyang Kristo ay anak ng Diyos. So sabi dito, ang sino mang umiibig sa Ama ay dapat ding umibig sa anak. Dahil hindi mo masasabing iniibig mo ang Ama kung hindi mo alam ang pag-ibig ng anak. Kasi He is the representation of the perfect love. Sabihin mo sa katabi mo, He is the representation of the perfect love. Siya yung nagmahal at umibig sa bawat isa sa atin. And in the Old Testament, kung babasahin natin ang Old Testament, kung makikita natin, malupit si God doon. Kung yun ang una niyong babasahin. Kaya naman, we encourage the new believers that they should study the New Testament. So they can see how Jesus loved each and every one of us. Amen po ba? Because hindi mo mauunawaan ang pag-ibig ng Ama kung hindi tayo magsisimula sa pag-ibig ni Jesus. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pag-ibig ni Jesus. So ayan po yung tinutukoy dito ng ating Apostol Juan. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin sundin ang kanyang mga utos. So, ito ang palatandaan na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. So, hindi lamang sa pag-ibig ng Ama, anak, kundi pati na rin sa ating kapatid. So, sa anak ng Diyos, dahil lahat po tayo anak ng Diyos, amen po ba? Lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang utos, saan ba yan magpo-fall? Doon po sa utos ng Panginoon na binuod niya sa dalawang utos. Ibigin mo ang Ama. Ibigin mo ang Diyos na buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Ganon din sa pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano natin maiibig ang ating kapatid kung hindi natin, o paano natin maiibig ang ating sarili kung paano maiibig ang iyong kapatid kung hindi mo kayang ibigin ang sarili mo? At hindi mo maiibig ang sarili mo kung hindi mo alam ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. So, doon pa rin siya babagsak. Kaya ito'y paulit-ulit na binabanggit ng ating Apostol Juan, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang utos. Hindi natin pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos kung hindi naman natin tinutupad ang kanyang mga utos. Napakaliwanag po niyan. Dahil ayan ang kalooban ng Ama na sa lahat ng umiibig sa Kanya, tuparin ang kanyang mga utos. At sabi dito, hindi naman napakahirap. So ibig sabihin natin, mahirap. Pero hindi napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Tingnan mo yung katabi mo. Mahirap bang ibigin yan? Ayan yung utos niya eh. Kaya tayo nahihirapan at kaya ang tingin ng tao napakahirap sundin ang utos ng Diyos.
Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Kasi hindi tayo mahihirapang sundin ang utos ng Diyos kung kilala mo ang Diyos. And along the walk or journey natin dito sa mundo, nagpapakilala ang Diyos. Pinapakita niya kung gaano ang kamahal. Alam niyo ba kung saan siya ng part nagpapakita ng pagmamahal? Yung kapag nakita mo na, Lord, I am worthless. I am nothing. Wala ako, Panginoon. Eh, dun sa humbleness season natin, mas nahayag ang kadakilaan ng Diyos. Hindi dun sa rebellion season. Kasi dun sa pagre-rebelde, ang makikita mo lang, bakit? Puro tanong. Pero in our humble season, you will see how good is our God. Amen? Makikita mo kung gaano kabuti si God, kung ano mapoportray yung love ng Panginoon sa bawat isa. Because hindi kaagad pag-ibig sa kapwa. Sabi mo sa katabi mo, hindi kaagad pag-ibig sa kapwa. Kasi we cannot love our brethren if we do not know how to love God. Kasi yun yung una eh. Hindi naman nag-start dun sa pangalawang utos eh. Yun yung una. We must learn how to love the Lord with all our hearts, with all our mind, with all our might, with all our strength, with all our soul. Kailangan matutunan natin yun. And matututunan natin yun kapag meron tayong pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Sabi mo, it will start doon sa pananampalataya. Amen po ba? Kaya sinabi ni Apostol Juan, actually apostol na to siya ang nagsabi na hindi naman napakahirap sundin ang kanyang utos. Kaya lang nahihirapan ng tao kasi ba sinusunod ang kalooban kesa sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga nandun sa panalangin ni Jesus, let your will be done. Alam niyo ba, yun yung pinakamahirap na panalangin? Yung kalooban niya ang masunod. Kasi kapag kalooban niya ang masunod, yung mga bagay na hindi niya kalooban sa ayaw at sa gusto natin, tatanggalin niya. Amen po ba? And we will learn how to rely and fully dependent sa Panginoon. Hindi yung gusto ng Diyos eh. Yung wala nang matitira sa'yo, siya na lang. Amen? And dun sa siya na lang na natira sa'yo, lahat na yun nasa iyo. He is the source of everything that we need. Sabi mo sa katabi mo, He is the source of everything you need in this world. Siya yung magiging kasapatan ng puso natin. Amen po ba? Kaya sinabi ni Apostol Juan, hindi naman napakahirap sundin ang utos ni Lord eh. Nagiging mahirap kasi kailangan ng denial of ourselves. Kailangan mamatay muna yung desire sa buhay natin para masunod natin ang buong buo ang Diyos. Kasi ito yung nagpapahirap eh. Yung desire. Yung mga desire, yung mga pagnanais natin na nagli-lead sa atin in the lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Those desire, kailangan mamatay. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mamatay. And sa paanong paraan? Sa pag-sanctify. Through trials. We are sanctified by the Lord sa pamamagitan ng pagsubok. Huwag kayong magtaka. Huwag kayong magtanong kung bakit dumadaan sa pagsubok. Sabi mo sa katabi mo, dinadarang sa apoy. Dinadarang tayo sa apoy. Amen po ba? Yun nakikita ng mga unbeliever, kaya napakahirap na sumunod sa Diyos. Kaya sabi dito sa sumunod, pangalawa, overcome the world through faith in Jesus. We cannot overcome the world and the lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life na naghahari dito sa mundong ito kung wala kang pananampalataya kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, lahat magsisimula sa pananampalataya. Amen po ba? At hindi lang
simula, habang naglalakad ka doon sa journey mo patungo sa kalwalhatian ng Panginoon, kailangan ng pananampalataya. Bakit? Kasi may mga bagay na hindi nauunawaan at hindi kayang arukin ng ating isipan. Amen po ba? So, kailangan mo ng pananampalataya because He knows our future. Sabi mo sa katabi mo, alam niya yung hinaharap mo. Nandito pa lang tayo at kailangan natin ng pananampalataya kasi hindi natin alam ang bukas. At nananampalataya tayo sa Diyos na may alam ang bukas sa atin. Amen po ba? He knows our future. Kaya naman sabi dito, sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Sino nagtagumpay? Mga anak ng Diyos. Hindi mo masasabing anak ka ng Diyos kung hindi natin kayang pagtagumpayan ng sanlibutan. At kasama sa sanlibutan ang ating katawan. Ang dinidesire ng ating katawan. Amen po ba? Dito magsisimula lahat. Dito din yung battle. Kasi yan, given na yan eh. Yung mga nasa mundo. Lahat ng nakikita ng mata. Lahat ng hawakan ng kamay. At nararamdaman ng senses natin. Lahat nandito na yan. Amen po ba? And for us, we will overcome the world if we have faith in Jesus. And masasabi mong may pananampalataya ka kay Kristo kung ikaw mismo sa sarili mo na pagtagumpayan mo yung sarili mo. Kasi bago mo mapagtagumpayan yung mundo, kailangan yung sarili mo muna. Sabihin mo sa katabi mo, yung sarili mo. Dito sa sarili natin magsisimula ang katagumpayan. At sa paanong paraan? Sa pananampalataya. Sabi dito, at sabay-sabay basahin ng malakas. Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakaliwanag po niyan. Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, gusto mong magtagumpay? Kailangan ng pananampalataya. Amen. Huwag nating iwawaglit ang ating pananampalataya. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan ng pananampalataya. Amen po ba? So sabi dito, nagtatagumpay, continuous yan. Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. And sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Sabay-sabay basahin ng malakas. Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen! Sumasampalataya tayo na si Jesus ang anak ng Diyos. At kapag sumampalataya tayo na si Jesus ay anak ng Diyos, magtatagumpay tayo. Amen? Hindi lang sa isang beses, kundi araw-araw. Amen? Ang confession of faith and confession from our mouth that Jesus is Lord, hindi lang isang beses. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Hanggang nabubuhay tayo. Amen po ba? Dahil doon natin makikita kung tayo'y paano mo ma-analyze yung, actually, yung success, hindi yan nakadefine sa binibigay ng mundo. Sabi mo sa katabi mo, ang success, hindi nakadefine sa ibinibigay ng mundo. Ang success po ay nakadefine sa pananampalataya kay Kristo. Amen po? Doon mo masasabing you are victorious. You are successful. Because you have faith in the Son of God. Sabi mo sa katabi mo, may pananampalataya sa anak ng Diyos. At yun ay si Kristo. Amen po ba? And sabi po dito sa sumunod, pangatlo, testimony about Jesus is greater because it is God's testimony. So sabi dito sa ating babasahin sa verse 6, si Jesucristo ay ang naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu. At ang
isa. At mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Ang tatlong ito'y nagkakaisa. So, kung titingnan natin dito, actually sinend ko to kayo, sabi niya, ouch, ang hirap. Kasi kung i-exegete natin siya in our own mind, hindi natin maunawaan. Pero kung titingnan natin, ang as is sa salita ng ito, maunawaan mo. Kasi sinabi na yan. Ganito ang patotoo sa langit. Merong Ama, may salita, at ang salita ay Diyos. Saan matatagpuan yan? Sinabi yan ng ating Apostol Juan in chapter 1. Sino nakakaalala? Sa mga kabataan, chapter 1, saan matatagpuan na salita si Kristo? In verse 14. Nagkatawang tao ang salita at nabuhay na kasama ng bawat isa. In the New Testament, and ang yung salita na yan ay Diyos. And sabi dito, Espiritu Santo, ito yung iniwang patnubay ni Jesus Christ na sinabi niya in chapter 14 ng Juan. At ang tatlong ito'y iisa. Ito po yung ginuha ng mga Juanes. Dahil sinabi raw dito ni Juan, ang Diyos, silang tatlo ay iisa. Kung titingnan natin, sinasabing iisa dahil they are all equal God. Sabi mo sa katabi mo, equal God. And sabi dito, mayroon ding nagpapatotoo sa lupa. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Naalala ninyo nung yung inulus yung tagiliran ni Jesus Christ by bumulwak na tubig. Diba? Ayan ang patunay. Kung titingnan natin, sabi ng ibang commentary, ang components ng katawan natin, kung titingnan natin in literal meaning, we have water. And our body consume 70%, if I'm not mistaken, 70% of water. Tubig. Ayan ang patunay na si Jesus ay tao. Naging tao. Nagkatawa tao. 100% siyang tao. Hindi lamang siya merong tubig at meron din dugo. At sabi naman ng iba na komentary, kasi kung titingnan mo, kung dito tayo magbabase as is yan, wala tayong question dyan. So, tingnan natin yung point of view ng ibang commentary. Sabi dito, some commentary says, it is the baptism and crucifixion because the blood shed on the cross. And the baptism, sabi dito, alam natin that ang sumisimbolo ang bautismo. Sabi sa John 3, paano maging born again? Paano maliligtas ang isang tao? Paano maging born again ang tao? Sabi ni Jesus Christ, sagot niya kay Nicodemus, kailangang ipanganak muli saan? Sa tubig at Espiritu. So nakapaloob din ang tubig roon. Dahil ang tubig, ito po ang nagbibigay buhay. Kaya ba nating mabuhay nang walang tubig? No. That's why tubig ang nagbibigay buhay sa atin. And in our physical body, I am referring. Pero dito, kung titingnan natin, sabi ng commentary, it is the water baptism he's talking about. But then, clear sa atin that baptism is not required for salvation because the salvation, maliwanag sa atin na ang salvation po ay pananampalataya sa Diyos. E paano kung mamamatay ka na, ilulublog ka pa ba sa tubig, di ba? Hindi na po. Kailangan ng pananampalataya sa Diyos. The water baptism is declaration of our faith in Jesus. That is the first obedience to the Lord. So, sino pa yung hindi na water baptized? Taas ang kamay. Okay, so dadating po tayo dyan. So, yun po ang unang pagsunod sa Panginoon. The water baptism. You are declaring sa mga tao that you are following Jesus Christ. Because ayun po ang ginawa ng Panginoon. And sabi po dito, yan po yung nagpapatotoo dito sa lupa. Ang tubig, ang Espiritu,
ang tubig at ang dugo. We know that the Spirit is given by our Lord Jesus Christ. So, sabi dito, ang tatlong ito ay nagkakaisa. Hindi pwedeng tubig lang. Water baptism lang. Kailangan ng crucifixion ni Jesus Christ, which is the faith in our Lord Jesus Christ and the gift of our Lord Jesus Christ, the patnubay, the guidance of the Holy Spirit. So, nagkakaisa po yan. So, yun po yung sinabi na ito po'y patotoo dito sa lupa. And for us, we do not argue and hindi na natin siya bibigyan pa ng mahabang explanation dahil ayoko din magkaroon ng wrong interpretation. So sabi dito, some others says it is the components of human being, blood, water, and spirit. So eternal life begins the moment you live in Christ and have given your life to Him. Mag-start po yung eternal life. Sabi mo sa katal mo, nagsisimula na yung eternal life mo. Amen? Kasi buhay na walang hanggan, nagsisimula sa pagkakilala mo kay Kristo, sa pananampalataya mo kay Kristo at pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo at pagsunod. Amen po ba? So sabi po dito sa sumunod, kaya sabi hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. So, sabi po dito sa sumunod, kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kaniyang anak, referring to our Lord Jesus Christ. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. So napakaliwanag. Kailangan nating malaman as a baby Christian, yung mga baby Christian pa lang dyan, na ang patotoo na ibinigay ng Panginoong Diyos ay si Jesus Christ. Even He Himself, God the Father, nag-testify siya about Jesus Christ. And ano yung nagpapatotoo na yun? Binanggit kanina sa previous verses na binasa natin. And sabi po dito sa sumunod, ito ang patotoo. Sabay-sabay basahin ng malakas. Amen. At ito yung patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakanta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya sabi ko kanina, eternal life starts by accepting the Lord Jesus Christ. Nagsisimula yung eternal life natin. It begins the moment you live your life, you give your life in Christ. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo yung buhay mo kay Kristo. And have given, at siya din, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Amen po ba? And sino tayo na, actually, kung titingnan natin, mamaya mapag-aralan natin yan dyan, dun about sa kasalanan. But then sabi dito, na kailangan nating ibigay yung ating buhay sa Panginoon, unang-una, He is the author of our life. Hindi natin, always remember mga kapatid ha, kasi sometimes we are trying to control our lives. Because hindi natin kayang kontrolin yung buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kayang kontrolin yung buhay mo. Di ba? Minsan, you are trying to do it on your own without asking the Lord God to help you. Nagkakamali tayo. Nagpifail tayo. That's why, allow the Lord to control our lives. Because He knows what's best for us. Alam niya yung makakabuti sa atin eh.
Yung sa tingin mo makakabuti sa'yo, pero sa tingin ng Diyos hindi, bitawan natin. Amen po ba? Kaya sabi dito, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. So yan doon din yung sa prayer ni Jesus, di ba? As it is on earth, as it is on heaven. Dito sa lupa na parang sa langit. Bakit? Kasi dito pa lang nais na ng Diyos maranasan mo yung katagumpayan ng buhay. Amen? And sabi mo sa katabi mo, magtatagumpay ka kapag kasama mo o sumampalataya ka sa Panginoon. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. So, nag-start na nga, di ba? Dito malinaw, di ba? Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, dwelling kasi yan eh. Nagdudwell sa atin. Ang Panginoon, meron siyang buhay na walang hanggan. Doon nag-start sa pagtanggap mo kay Jesus. Hindi yung pagkamatay mo, doon pa lang mag-start yung eternal life. Kasi yun yung turo, di ba? Di ba yung turo? Na kapag ka namatay ka, doon pa lang mag-start yung eternal life. No! The moment you accept, you give your life in Christ, nag-start na yung eternal life sa'yo. Kaya nababago mo, set apart ka eh. Napapansin mo, set apart ka sa world eh. Bakit gano'n sila? Bakit ganito? Diba? Siniset apart ng Diyos ang kanyang mga anak sa mundo. So that's why makikita natin yung difference. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. So napakaliwanag po niyan. And sabi dito sa pang-apat, confidence in asking God according to His will. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Inulit niya ulit. Di ba? Yung sumampalataya sa anak, which is the Lord Jesus Christ, is may buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya. Meron kang confidence. Hindi dahil sa sarili mong confidence, kundi yun yung confidence na binigay sa'yo ng Diyos. Sabi mo sa katabi, lakas ng loob na lumapit sa Diyos. Hindi ka mahihiya. Kasi di ba, ito yung dapat alisin ng isang mentality ng Christian. Yung mahihiyang lumapit sa Diyos. Nagkasala ako, mahihiya ako lumapit sa Kanya. Sabi nga ni RJ, bakit ganun no? The more nagkakamali at nagkakaroon ng pagsubok, bakit hindi sila mas lalong lumapit sa Diyos? Di ba? Nahiya. Natatakot. Pero sinabi dito, yun yung confidence mo eh. Meron kang kailangan sa Panginoon na alam ng Diyos na makakabuti sa atin, lumapit sa Diyos. Kailangan ng kalakasan, kailangan ng katagumpayan, lumapit sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, lumapit sa Diyos. Dahil ayun ang lakas ng loob natin. May lakas, binigay niya yan, yung confidence na yan, na lumapit ka sa Kanya despite of our nature na makasalanan. Amen? Sabi dito, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay. Alam mo sa sarili mo na ibibigay ng Diyos kung ayon sa Kanyang kalooban. Diba? Sabi mo sa katabi mo, ayon sa Kanyang kalooban. Ito yung confidence natin. When we know that God will give everything that we ask for according to His will. Hindi natatapos. Hindi natatapos doon sa humingi ka lang. Sabi mo sa katabi mo, ayon sa Kanyang kalooban. Kasi maaring maging wrong connotation kung mawawala, kung ito'y wala. Kasi sinabi ng Diyos, humingi ako sa Kanya, pero bakit di binigay? Hindi nga ayon sa Kanyang kalooban eh. So doon pa rin natin, yun yung kailangan natin. We ask the will of God. Sabi mo sa katabi mo, kalooban ba ng Diyos? Minsan kasi pinipilit natin yung kalooban natin, kaya nasasaktan tayo eh. Amen?
So, kailangan natin hingin yung kalooban ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hingin kung anong kalooban ng Diyos. Sabay-sabay basahin ng malakas. Amen! Alam natin, pinapakinggan niya tayo kung nandun sa prayer mo, kung ito'y kalooban mo, o Diyos, alam mong pinapakinggan ka niya. At ibibigay niya yung bawat hinihiling natin sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, humingi ka na ba ng kalooban ng Diyos? Start asking kung ano yung gusto ng Lord. Hindi yung kung ano yung gusto mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Lord. Amen? Kasi alam niya yung makakabuti sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, alam niya yung makakabuti sa atin. And yun yung magiging confidence mo. Whenever you come to God and ask whatever you need according to His will. Amen? Alam mong ibibigay niya. Amen po ba? So, sabi po dito sa sumunod, sin which does not, and leads to death. So, isa-isahin po natin yan. Kung makita ni Numan ang kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. So, ito po yung sinabi ng ating Apostol Juan. Kung meron kang nakitang kapatid na nagkakasala na hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin. So, sabi po dito, ito yung sabi ni Apostol Santiago in sabi sa verse 1, chapter 1, verse 12 to 17. Pinapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni Numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao, maliwanag na sinabi ni Apostol Santiago, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ayun yung sinasabi ko kanina eh. Bago mo ma-overcome yung mundo, kailangan ma-overcome mo muna yung sarili mo. Kasi nandyan lahat yung mga pagnanasa sa mundo. Kasi given na yan eh. Nandyan na yung mundo na yan eh. Amen po ba? Pwede mo ba paalis mo yan sa Lord? Hindi. Dito mag-start sa atin. Kapag natutokso ang tao, sinabi ni Apostol Santiago, kapag siya'y naakit, nagpatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At sa pagnanasa, at ang pagnanasa, kapag natanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang, kapag nag-mature na yung kasalanan, nagbubunga ng kamatayan. So, ayun ko yung tinutukoy. Na yung mga unrepented sin, sabi ng mga commentary, napaka-serious po na usapin yan. And there is also, brethren, kasi in-address ni Apostol Juan sa mga kapatid. Amen po ba? Brethren. And ito ay ito ay para sa mga kapatid na ang kasalanan ay di hahantong sa kamatayan. Alam natin yan, na may mga kasalanang hahantong sa kamatayan. Ano yung una? If you sin against the flesh. Ano yung mga kasalanan sa flesh? Pangangalunya, pakikiapid, pakikipamatok sa mga hindi asawa. Ano yun? Sa flesh yun. Kapag nagkasala ka sa flesh, ang
ang consequence din yan is sa flesh. Amen po ba? Ano pa? Relasyon sa kapwa babae, sa kapwa lalaki. You are sinning against the flesh, the temple of our Lord. And yung kasalanan na yan, hahagtong sa kamatayan. To be honest mga kapatid, Sodom and Gomorrah, the Lord allowed them to experience death physically. Amen? Ananias and Sapphira, instant. Nagkaroon sila ng greediness sa puso nila. Instant naka-experience sila ng kamatayan. If we harden our hearts to the Lord, hahantong siya sa kamatayan. And bakit hindi na kailangan, hindi siya sinasuggest na ipag-pray? Kasi kalooban na ng Diyos yun. Amen? And sabi naman ng ibang commentary, ito po ipag-blaspheme sa Holy Spirit, which is yun din yung ginawa na ni Ananias at ni Sapphira. Sinabi ni Apostol Pedro, bakit nila nilinlang ang banal na spirito? Diba? Alam ng Holy Spirit yung puso nila. Kasi ito po, nung time na yon, nag-share na sila ng lahat ng kanilang mga ari-arian. And ito si Ananias at si Sapphira, sila po pinledge nila yung pagbibentahan ng kanilang ari-arihan para ibahagi doon sa mga kapatiran. At sila Apostol Pedro po ang nangunguna. But then, anong ginawa nila? Mayroong greediness sa heart nila. Nagtabi sila ng para sa kanila. Hindi nila binigay ng buo na yun yung pinledge nila. Na ibibigay nila yun ng buo. Pero, alam ng Holy Spirit. Bakit sabi niya, bakit yun nilinlang ang banal na spirito? That is also blasphemy. Blasphemy sa Holy Spirit. Kaya instant. Yup. Kung titingnan mo, pwede naman patawarin yun Pero hindi. Nilinlang mo yung banal na spirito. Ayan po yung sinabi ng ibang commentary. And it is serious actually na usapin. Kasi may mga unrepented sin na kapag humantong sa kamatayan, sorry, sad to say, not only physically, but also yung eternal separation from the Lord. And sabihin mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos mo. Kaya hanggat merong mga unrepented sin na dapat ipahayag o ilapit sa Diyos, hindi natin kayang baguhin. Pero ang Diyos kaya niya. Kaya babalik ka ulit sa pananampalataya. Kung paano mo mapapagtagumpayan yung mundo. Yung mga kasalanan sa mundo, mga pagnanasa sa mundo, babalik ka sa pananampalataya kay Kristo. Amen? Para mapagtagumpayan yung sinabi sa mga previous verses, mga kasalanan na, actually napakadami po niyan, na mga kasalanan na hindi po nahingi ng tawad sa Diyos. At yung hindi lang yung say sorry to God, but also turning back to sin. Turning away dun sa kasalanan and pagbabalik sa Diyos. That is the repentance na nais ng Panginoon. Mga rebellious spirit, mga rebellious heart, persistent sila dun sa choice nila, dun sa pagre-rebelde. Na contrary dun sa nais ng Diyos sa kanila, sa kalooban ng Diyos sa kanila. Alam mo ba, ang daming binibigay na pagkakataon ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang daming binibigay na pagkakataon ng Diyos. And that is what we call grace. Sabi mo sa katabi mo, grace. Yung ma-experience mo yung grasya, yung kabutihan ng Diyos, despite na nagkasala ka, that is the love of God. Sabi mo sa katabi mo, love of God. And for us, at sa ating na mga kasalanan, yun yung kailangan natin. Kasi may kasalanang hahantong sa kamatayan, which is unrepented sin. Na kapag naabutan ng kamatayan,
sad to say, hindi na. Patuloy ginagawa ng mga ibang reliyon. Patay na, ipagpipray pa. No. Hindi na. Wala na eh. Patay na eh. Umantong na nga siya sa kamatayan eh. Diba? Patawarin nawa ang kaluluwa ni ganito. Wala na pong ganun. Sabi mo sa katabi mo, walang ganun. Dito pa lang. Habang nabubuhay. Kung merong mga kasalanan na dapat isuko sa Diyos, dapat isuko sa Diyos. Ayun yung sinabi ni Apostol Juan dito. Kasi hindi lahat nadadaan sa panalangin. Kasi may mga kasalanan na humahantong sa kamatayan. Amen? And sabi po dito sa sumunod, ang lahat ng gawa hindi matuwid ay kasalanan. And bakit nga pala sinabi dito, brethren, no? Kasi nga naka-address siya sa mga kapatid. At meron din na kapatid na nagaan yung sheep. Hindi lang yung mga pastors. Amen? And doon sa kasalanan na yan dapat isuko sa Panginoon. Kasi kung titignan natin, brethren, di ba? Kung may makikita, actually sa English version, ito, kapatid. Kung makikita ni Inuman ang kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanan di hantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon na sa Diyos na nagbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay di hahantong sa humahantong sa kamatayan. Kasi may kasalanan humahantong sa kamatayan at di sina-advise ni Apostol Juan na idalangin ang sino mang gumagawa noon. And sabi dito sa sumunod, ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at sila hindi maaring galawin ng diablo. So ito'y malinaw na walang anak ng Diyos na nagpapatuloy sa pagkakasala. Walang anak ng Diyos na nanatiling matigas ang puso. Sabi mo sa katabi mo, walang anak ng Diyos na nanatiling matigas ang puso. Kasi babasagin at babasagin ng Diyos yan para bumalik sa Kanya. Kung ayun lang yung way para bumalik sa Diyos at bago ang butan ng kamatayan, kailangan mong balik sa Diyos. Minsan, yung masaklap pa, hindi na na-enjoy yung buhay dito sa mundo. Bakit? Kasi nga, nandun na, nasa balik na ng karamdaman. Diba? Huwag nawa, sabi mo sa katabi, huwag nawa humantong sa ganun. Yung mga unrepented sin ng bawat isa. So, alam natin yan, na ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos, which is the Lord Jesus Christ, na hindi maaaring galawin ng diablo. Sabi mo sa katabi mo, untouchable. Pero wag yung i-overuse yung untouchable, ha? Kasi yung iba, i-overuse na po yung untouchable. I am untouchable. Kumbaga, ginamit na nila para maging pride of life yung word na untouchable. Hindi mo ko pwedeng galawin kasi untouchable ako. Parurusahan ka ng Diyos. Lalo na kapag yung taong yun ay gumagawa ng kasalanan, dapat i-review. Even David, na sinabi na he is a man after God's own heart. Di ba? Hindi siya in-spare para dun sa review. Kasi minsan yung untouchable na yan, na overuse, na misuse. Kasi hindi na nare-rebuke yung mga lingkod ng Diyos. No. Sabi mo sa katabi mo, we must be open sa rebuke. Amen? At alam natin yan, andun yun, na hindi tayo maaaring galawin ng diablo kasi may mga kapatid na nagre-rebuke sa atin. Amen? Kasi hindi hayaan ng Panginoon na mag-linger sa buhay natin yung kasalanan, yung sama ng loob, kasi gagamit siya ng mga anak niya. Mga anak ng Diyos, para hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. And yun nga yung sinabi, di ba, last time, even nga yung mga
Yung donkey, gagamit din siya ng ibang mga, even unbelievers, gagamitin nga yan para hindi ka magpatuloy sa sin. Amen? Ganon yung divine protection sa atin ng Panginoon. And sabi po dito sa ating last, evidence of being born of God. Alam natin tayo'y sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa, which is the discernment, upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo at siya'y tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So, bibigyan tayo ng pangunawa. Hindi ka lamang tumanggap sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoong Yesus, bibigyan ka niya ng pangunawa. Na maunawaan mo kung sino ba talaga siya sa buhay mo. Amen? Hindi ko alam kung ano yung mga proseso sa buhay natin magkakaiba. Marahil yung iba sa pagsubok, karamihan sa pagsubok, karamihan sa salita ng Diyos. Amen? Magpapakilala ang Diyos. At maraming way ang Panginoon para magpakilala siya sa atin at paunawa kung sino siya sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, basta handa tayong makinig. Sa lahat ng sasabihin ng Panginoon and through His words. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang salita. And tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos. Sabi mo sa katabi mo, siya ang tunay na Diyos. At buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng tumanggap sa Panginoong Yesus ay may buhay na walang hanggan. Amen? The moment you accepted Lord Jesus Christ, the moment you give your life to Christ, may buhay na walang hanggan ka. Sabi mo sa katabi mo, nag-start na yung eternal life mo. Amen? Hindi yung pagkamatay mo lang, doon pa lang mag-start. No. The moment you accepted the Lord Jesus Christ, nag-start na yung eternal life natin. Amen pa? Sabay-sabi mo sa katabi mo, sama-sama tayong lalago sa pananampalataya kay Kristo. Amen? Sabi mo, walang iwanan hanggang dulo. Pero kung iwanan man tayo ng mga katabi natin o ng sino pa man, okay lang. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya sabi, ang ating last verse, sabay-sabay basahin ng malakas. Lumayo tayo sa Diyos-Diyosan. Amen? Alam natin yan. Maraming form ang kaaway sa Diyos-Diyosan. Ang cellphone, na maaaring maging Diyos-Diyosan mo yan. Lahat ng mga bagay na ginagamit ng kaaway para mas makuha yung iyong loob. Diba? Yung more than anything na binabalyo mo sa mundong ito, Diyos-Diyosan yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya lumayo. Lumayo sa Diyos-Diyosan. Huwag nating hayaan na makuha ng kaaway ang ating atensyon. And tayo pong lahat ay tumayo sa ating upuan at tayo lumapit sa Panginoon. Ang mga form ng Diyos-Diyosan, actually wala na yung mga very-abused na Diyos-Diyosan, sila Baal, yung mga ganyan. Actually yung mga Diyos-Diyosan sa panahon natin ngayon, mas makikita, hindi siya, parang sa tingin natin, hindi yun Diyos. Diba? Pero ang puso natin, alam natin, na kung mas mahal natin yung mga bagay na yun kaysa sa Diyos, Diyos-Diyosan yun. Amen po ba? Tayo pong lahat ay manalangin. Dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, nakikita mo ang puso't isipan ng bawat isa. Alam mo, Lord, yung nasa puso't isipan namin, Panginoon. And sa final words, Panginoon, ng aming Apostol Juan, you keep on reminding us na kami sa iyo, Panginoon. Lumapit kami sa iyo, Panginoon. Mas maglaan kami ng oras sa iyo, Panginoon. Lord, kung nakikita mo na nagkakaroon na po, Panginoon, ng Diyos-Diyosan ang buhay namin, Panginoon. Kung meron na kaming mas minamahal, Panginoon, nang higit kesa sa iyo, O God.
Lord, alisin mo po. Let your will be done, Panginoon. Allow the divine protection, Lord, sa buhay namin. Na maranasan namin, Lord, use the brethren, use the mouth of unbeliever, Lord God, kung maaari, Panginoon, na maalis sa amin yung mga bagay na pinangahawakan namin, Panginoon, na nagre-replace sa puso namin sa iyo, Lord God. Alisin mo po ito, Panginoon. Basagin mo po yung puso ng bawat isa, Panginoon. Kung ito po yung iyong kalooban, alisin mo po, Panginoon, yung mga bagay na makakadlang upang lumago kami sa pananampalataya. Maging yung mga kapatiran namin, Panginoon, na patuloy na dumadaan sa pagsubok, Lord. Dinadalangin ko po yung mga kapatid kong ito, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord. Turuan mo po sila, Panginoon. Hayaan mo po, Lord God, na makita nila yung Bible nila, mabuksan nila yung salita mo, Panginoon, na magbigay ng kalakasan sa kanila, Panginoon, na mag-lead sa kanila into the right path, Panginoon. Enlighten their path, O God. So, hindi lang yung darkness yung makikita nila, kundi yung ilaw mo, Panginoon. Lord, hayaan mo na yung mga anak mo na ito, Panginoon, marinig nila yung tinig mo. Mas umalingaw-ngaw sa kanila yung tinig mo kaysa tinig ng sanlibutan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Hindi ko po kontrolado to, Lord, but you are always in control. And that is my confidence, Lord God. My confidence is found in you, O Lord God, because you are my God, you are my Lord, and you are my Master. Let your will be done in your people, in this church, and not only in this church, but all over the world, O God, na mga anak mo na tinawag at pinili mo, mga anak mo na kung saan kumukumpleto sa body of Christ. Allow them to grow in your word. Allow them to grow in the truth. Allow them to grow in their faith in you through their actions, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ako na po tayo sa pagbibigay. Una po ng message, no? So, kailangan mo munang, sabi doon, yung desire ng puso natin, bago natin talagang masunod si Lord, tatanggalin natin yung sarili nating kagustuhan. Minsan kasi yung sarili nating kagustuhan talaga yung minsan nagpapalayo sa Diyos. Yung mga mitiin natin na minsan nawawala lang tayo sa divine purpose ng Lord. So, example na lang, si Solomon, no? Kung makikita natin yung buhay niya, nasa kanya na lahat. At hindi porket matalino yung isang tao is nandoon na yung pagiging righteous, no? Minsan, yung time na, yung mga pagkakataon na mas pinapahalaga natin yung sarili natin, the more na nagkakasala tayo sa kanila. Kahit, sabi nga doon sa kanta, the more I seek you, at the more na inaano natin si Lord, the more I seek you, the more I found you. So doon natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Minsan, di natin nakikita yung kabutihan ng Diyos dahil nakikita natin yung sarili natin. Minsan nagiging center, minsan yung sarili natin. So kaya, sa pagbibigay, ang gagamitin ko mong verse na is 1 Corinthians chapter 9, verse 7. Sabi dito, yan na alam, kabit na tong verse na ito eh. 1 Corinthians chapter 9 verse 7.
Corinthians chapter 9 verse 11. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God's loves a cheerful giver. So, yon. Sabi nga, magbigay tayo na ayon sa ating puso. Kasi kung ano man yung naayon sa ating puso, is hindi naman yung naayon ng Lord na pipilitin ka o pepersahin ka. Kasi, kumbaga ayun na yung napag-decidean ng puso mo. Ang gusto lang ng Lord is magbigay tayo na naayon sa Kanya, sa Kanyang kalooban, naayon sa ating puso, na makapagbigay tayo ng buo. No? So ano man yung may pagbibigay natin, maliit man yan o malaki, hindi importante yan. Basta yung puso natin, is taas puso na bibigay para sa Kanya. Hindi lang naman yan sa pera, lahat ng bagay na meron tayo. Diba? Lahat at time, ano man yan is, yun yung importante. No? Sa'yo maging sentro. Kaya ipag-pray natin kung ano man yung bibigay natin na maging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po muli sa patuloy mong pinagkakaloob, patuloy mo na biyaya na sa amin binibigay, Panginoon Lord God. Ano man, Panginoon, nung meron kami, Panginoon, pinagkatiwala mo lang, Panginoon Lord God. Steward mo lang po kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon Lord God, na patuloy mo buksan yung puso namin, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon. Panginoon Lord God, na alam namin, Panginoon, na huwag namin, Panginoon Lord God, na maging sentro yung sarili namin, Panginoon. The more na nag-decide kami para sa sarili namin, Panginoon. The more, Panginoon, na lumalayo kami, Panginoon Lord God, sa iyong kalooban, Panginoon. Hayaan mo patayin mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon Lord God, ipaguhin mo yung pag-iisip at puso namin, Panginoon. Upang, Panginoon, na malaya kami makapaglingkod, Panginoon, sa iyo, Lord God. Patawad, Panginoon, Lord God, sa mga nagagawa namin, Panginoon, kasalanan, Panginoon, na anumang, Panginoon, Lord God, na hindi kalooban mo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po at patuloy mo, Panginoon, Lord God, na gamitin mo kami, Panginoon, sa gawain nito, Panginoon. Maraming salamat po sa tayong Panginoon Jesus. Amen. Praise, yan. Magpalang umaga po. Dadako naman po tayo sa weekly schedule for third Sunday of December. Worship lead, Sister Abby. Sa tithes and offering po, Sister Erlinda. Announcement and closing prayers is Sister Mary Ann. And urgent call for prayer and fasting from December 15 to 19. Sino po yung mga willing na makiisa para sa fasting natin? We encourage everyone to join. Prayer focus will be sent in our prayer group chat. Save the date, December 28, 2025, our third anniversary and Thanksgiving. And let us all commit this to the Lord. Pledge are now open. Please approach Jeremy and Abby. Sa mga nais po mag-pledge para sa ating Thanksgiving, pledge are now open. May all our plans be glorified our God. On December 20, 2025, Saturday, we will be going and supporting West Crummy in their Thanksgiving celebration. We also have
children ministry every Sunday. So please bring your kids and involve them in the church. Youth Bible study every Saturday, 8 a.m. to 9:30. Please invite young generation to join. Dance ministry practice right after the youth Bible study. Music team practice every Saturday. Prayer meeting and elders Bible study at Road 5 Aquino Residence every Thursday at 9 a.m. to 11 a.m. Sana po yung mga gusto pa pong sumama sa amin every Thursday, sama lang po kayo. Sabihan niyo lang po kami. And we have advanced theological training after worship service for biblical interpretation of book of poetry in the Bible. Let us stand po para sa prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa natapos naming gawain, Panginoon. Lubin mo nga nawa, Panginoon. Lord, patuloy ang kahabagan mo sa pamilya namin, sa pamilya Jacobs BCI, Lord God. Lord, patuloy mo nawang ingatan at gabayan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa darating na panibagong araw, Panginoon, sa buong isang linggo, Lord God, gabayan mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy mo nawang ipaalala sa amin, Panginoon, yung mga pinag-aralan namin sa araw na ito, Lord God. Lord, sa mga kapatiran po naming Ama na hindi nakadalo sa araw na ito, Panginoon, Lord, i-guide mo nawa sila at huwag pababayaan, Panginoon. Lubin mo, Ama, na sa susunod na linggo, Lord God, ay makasama namin sila, Panginoon. Sino mang aming mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon, Lord God, pagalingin mo nawa sila, Ama. Mahabag ka nawa sa bawat isa sa kanila, Lord God. Ama, patuloy mo nawang ipagpalain at ingatan ang aming mga kapatiran, Panginoon. Ang mga estudyante at mga nagtatrabaho, Ama, gabayan mo nawa sila at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, Panginoon. Ilayo niyo po sila, Ama, sa lahat ng bad influence, Panginoon. Bagkus, Panginoon, loobin mo, Ama, na sila ang makapag-impluwensya, Panginoon, patungkol sa iyong salita, Lord God. Panginoon, gabayan niyo po kami, Ama, sa aming spiritual na pananampalataya, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Ama, na mapanindigan namin yung pananampalataya namin, Lord God. Lord, nasa last days na po, Panginoon. Nawa, Lord, ilagay mo po, Ama, sa aming puso't isipan, Panginoon, ang kahalagahan ng pananampalataya at panalangin, Lord God. Ama, sa buong isang linggo na darating, Lord, kayo na po nawa ang mag-ingat sa amin. Loobin mo nawa, Ama, ang kaligtasan ng bawat isa sa amin, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Ayan, tayo pong lahat ay taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, nakikita mo ang aming mga kamay na nakataas. Patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. And Lord, ngayon pa lang kinukumit namin ang aming prayer and fasting simula bukas, Panginoon, hanggang Friday. And Lord, hindi lamang, Panginoon, dahil sa nais namin, Lord God, kundi yung nais mong masunod sa buhay namin. That's why we are praying and doing the fast, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, nawa makiisang lahat, Panginoon. Ikaw po yung maglagay sa puso't isipan ng bawat isa ng conviction, Lord God, to pray and fast, Lord God, sa mga gaganapin naming anniversary, Panginoon, at sa paglipat ng taon, Panginoon, from 2025 to 2026, Lord God. Whatever your plans may be, Lord God, whatever your will, Panginoon, ang nais mo sa amin, Lord, kung paano kaming nagtagumpay ngayong buong taon, hayaan mo rin, Lord, na samahan mo ang bawat isa. Tulungan mo po yung faith namin, Lord God, yung walk namin, yung journey namin dito sa mundong ito. Ikaw, yung panalangin mo, Lord, sabi mo nga, hindi mo inihiling na alisin mo kami sa sanlibutan, kundi ingatan, Panginoon, ang iyong mga anak na naririto sa sanlibutan. And Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, na patuloy ang paggabay, pag-iingat mo at proteksyon sa bawat isa sa amin, Lord God.